welcome back to Good Morning Boss. Alam mo naman, di ba, Carla, sobrang init ngayon. Sobra, di ba? At kanina nga napag-usapan namin ni Sandro, yung mga aircon at gaano kahalaga yung proper ventilation. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga common na sakit tuwing summer. Kaya this morning, Carla, makakasama natin si Dr. Arturo Estuita, isang internist cardiologist. Good morning. Good morning. Good morning. So, sir, ano-ano po ba yung mga common na sakit this summer, misalo sa mga bata at sa mga elderly? Well, alam mo, as I have said, gawa ng napakainit ang panahon, itong tinatawag nating mga heat disorders is very common. Alam mo tayo, warm-blooded rin tayo, parang birds. Kaya madali tayo uminit during summertime. One of the extreme problem or disorder na pag-uusapan natin ngayon ay ang heat stroke. Although we may touch on heat cramps, heat exhaustion, and the extreme of which is heat stroke, which is it's a dangerous condition that may threat the life of people. So, Doc, talagang this summer, ito talaga yung main sickness na napapansin nyo na nangyayari sa mga tao, heat stroke. Marami hong nagdi-disgrasya sa heat stroke ngayon. Ano po ba yung mga symptoms nito? Well, of course, as I said, pagka ang pasyente nagkaroon ng heat exhaustion muna, siyempre, pawis ng pawis ang pasyente. Naglalabas siya ng tubig at saka ng asin. As I had been pointing out, kaya ang ating pawis ay maalat, mayroong asin dyan. So we have to replenish it with water and salt. Hindi pwedeng water lang. No. Of course, pagka bumaba ng water sa ating katawan, ang volume ng ating blood ay bababa. In that way, the body has to compensate. Binibilis niya ang tibok ng puso, mabilis na mabilis. Pero kung minsan mahina at ready, hindi yung hindi full ang pulse nila. No, ang doktor napifeel nila kung mahina ang pulse. No, hindi full. Pagkatapos ng blood pressure na simple babagsak kasi mababa ang volume ng Tapos kung minsan madi-disorient sila. No, pag sinabing disoriented, as to person, hindi niya makilala yung dati niya kilala. As to place, hindi niya makilala kung nasa saan siya. No? And yung mga events na nangyayari sa palibutan, nawawala sa. Yes. So, ang pasyente ganon, disoriented. At ang masama, pagka yan hindi nabigyan ng attention kaagad, parang nagkukuma sila, nawawalan ng malay pag hindi mo agad nagawan. And in that situation, nadadamage ang pagka hindi mo in-actionan agad, pwedeng magkumatos nga, at pwedeng madamage ang kanilang brain, na maging reversible. Kahit na ma-reverse ko minsan ang nangyayari clumsy sila, hindi naman paralyzed, pero tulala sila palagi. Yan ang mga nangyayaring masama. You can distinguish it from the real stroke. Halimbawa, nagbara ang ugat. Yes. Kasi pagkabara ng ugat, kalahati ng katawan ay paralyzed. Ito hindi. Walang paralysis. Walang paralysis. Kaya yun ang nangyayari sa pasyente mayroong heat stroke. Okay, so ano po ba yung madalas sa sanhi ng heat stroke? Ayan, of course, pagka ang temperature sa palibutan ay tumaas na ng napakataas, ang mangyayari, sisingaw lahat yung tubig sa katawan, at saka asin, at yung halimbawa, exposed ka talaga sa hindi ka practical, hindi ka nagpapayong, hindi ka napunta sa lilim ng kahoy, hindi ka nagsasalukot katulad ng mga farmers. At saka pagka very humid ang palibutan, katulad dito sa Manila, gawa na malapit tayo sa Manila Bay, very humid ang palibutan, ma-heat stroke ka. So, Doc, kung yari, naglalakad ka, may nakita kang na heat stroke, ano ba kailangan gawin? Kailangan marunong ka at least ng first aid. But kung ikaw ay walang gamit yung medical background, at least hindi ka man lang nurse, medtech, o kaya caregiver, mahirap mong ma-diagnose yan. So, yung mga yan, at least marunong ng first aid. Ang ginagawa nila dyan, pinapasip little by little ng malamig na tubig, pagka medyo conscious pa.
binabalot ng halimbawa ng blanket na nakasok sa yelo, no? O kaya kung talagang mayroong malapit na bathtub, lagyan mo ng yelo doon, ibuntog mo yung pasyente. Pero monitor mo ang temperature, pabababain mo at least 102, no? Kasi ang heat stroke, ang temperature niyan ay mga 105, 104, no? Kaya alam mo, ang metabolismo ng katawan humihinto at about 39 Celsius eh. Ang ibig sabihin ng metabolismo, yung bang chemical process para gumalaw lahat ang ating cells to produce energy, no? Halimbawa, bibigyan kita ng sample. Yung sugar, which is part of our diet, pag napahalo sa oxygen yan, it becomes ATP, yung adenosine triphosphate, which is energy. Pero pagka umabot ang 39, humihinto po yan. Maski anong ibigay or nutrients, hihinto yan. Walang vitamins, walang antioxidants, walang anything. It will all stop. No? So pag nag-stop yan, dead ball ka na rin. No? Yun po ang gano'n ang nangyayari. Okay, so siguro, Doc, ano po ba yung pwede niyong ibigay na advice at tandaan ng ating mga boss para makaiwas sa ganitong sakit? Yeah. Well, as I said, common sense is number one. Unfortunately, common sense is the most uncommon. Yung kahit na alam nila, hindi nila ginagawa. Halimbawa, yung mga nag-go-golf, no? Dapat talaga nakasombrero sila. No? At kung minsan papuntahin mo doon sa kahuyan, yung bula mo para nandun sa shade ikaw. No? Pero yun ay iniiwasan talaga ng mga golfer. Gusto nila nasa lane. Okay. Number 2, sila binibigyan ng mga umbrella girls. No? Binibigyan ng umbrella girls. Pagkatapos, of course, may baong kang palaging tubig na merong asin. No? Of course, ang tao na katulad ng mga tennis player dapat in between magre-rest sila. No, huwag yung continuously exposed sila sa heat. Ganun din yung mga runner Yung mga runners, yung mga yung 30K or 40K runners, dapat yan ay may mga baon na na tubig na mayroong asin. Okay. So parang practical lang po. Common sense. Okay, maraming salamat po. Handang-handa na tayo ngayong summer. At again, yun po ay si Doc Arturo Estuita, ang internist cardiologist. Thank you Maraming very salamat much. po. Thank you, Carla and Carla.